And yeah, kaka-birthday ko lang last November 15, I just turned 40, no? Alam niyo dati, nung bata tayo, kung maalala niyo pa nung bata tayo, di ba? Meron tayong mga uncle, tito, lolo, tatay, na parang sila yung matanda sa paningin natin, di ba? Na-realize ko, ako na pala yun. Ako na yung matanda sa paningin ko noon. Sa mga bata ngayon, ako na yung matanda. At may nakukuha na akong expressions na matatanda na I'm sure most of you are familiar. Ano yung expression na yun? Yung ano? Nakta! Familiar? Narinig niyo yan? Di ba? Nakta! Yung mga nataas pa yung damit ng mga tatay. Nakta! Sila yan, di ba? Alam niyo ba ibig sabihin ng nako? Ang ibig sabihin niya, may problema ka, pero wala akong pakialam. Yun ang ibig sabihin doon sa word na nako eh. Di ba? Tsaka laging walang positive na next na nako. Laging negative ang next na nako. Di ba? Walang positive eh. Boss, ang po may pinakalapit na siya dito. Sakit na po ng tiyan ko eh. Nakka! Diyan ka na tumahay, hindi ka naaabag, gago. Walang positive eh. Laging negative lang yung next nun, di ba? Boss, panalig mo sa chicks ko gupit. Thank you ah. Anong chicks? Yung kagabi yung maganda. Ah! Nakka! Tangin na yung may kite! Hindi babae yun, gago. Walang negative, ano yun? Eh sa edad ko na itong 40 na po, wala po, ay mapusi husband. Tawag ko sa sarili ko mapusi husband kasi wala akong alam gawin sa bahay. Hindi ako marunong magkumpuni. Kung may katulad ako dito, ang ginagawa natin, pag may sira sa bahay, kukuha tayo ng contractor. Tama? Sila yung mag-aayos sa bahay. And ewan ko kung napansin nyo pag kumukuha tayo ng contractor. Parang lahat na nakuha natin contractor, parang meron silang personal na problema doon sa huling gumawa. Napansin nyo ba kung paano sila mag-comment? Di ba? Parang kulang na lang durugin nila yung pagkatao ng huling gumawa. Di ba? Ito nga po kasi yung problema dito, kuya. Tignan mo dito yung pag-ikot ko siya. Ha? Tignan ko nga, tignan ko. Nakka! Bobo yung gumawa nito, sir. May pagkatanga. Ano ba kayong baby yan? Ang ginagatas lang yan. Ito ang problema sa kwento na yan. Ako po yung huling gumawa. Ang ina, sa dami ng masasakit na sinabi niya, ako dahil hindi ako umamin. Nakasakay na rin ako. Wala din, oo nga kuya, no? Parang gago eh, no? Kala ko ni YouTube lang eh. Maliit siguro titi niya. Wala akong kwet ng asawa pa. Alam niyo ba na last year lang ako natuto magkabit ng gasol? Last year lang ako natuto magkabit ng gasol. Alam niyo paano natuto? Di ba yung mga naghahatid ng mga gasol, part ng service nila, na ikabit na yun, check for safety, bago ka nila iiwan, di ba? Kasama yun. Isang araw, sabi nung nag-deliver sa akin ng gasol, sir, hindi ko makakabit yung gasol ng mga yun ng mga nag-deliver. Sabi ko sa kanya, puta, sino magkakabit ng gasol? Ano yung sabi niya sa akin? Bakit sir, hindi ka marunong magkabit ng gasol? Tangina men, sa tono ng pananalitaan niya at pagtingin niya sa akin, bilang isang lalaki, kailangan kong magsinungaling. Hindi ka marunong magkabit ng gasol. Marunong gago, binang gasol ko, tangina mo. Yapak ang puta. For some reason, unfair eh, pag bansot ka, tapos nagbubuhat ka ng gasol, parang ka naman mind stroke, alam mo? Unfair pare. Wala rin po ako lisensya, hindi ako marunong mag-drive. Wala akong lisensya, hindi ako marunong mag-drive. May motor kami sa bahay. Ang ibig sabihin niya, misis ko po ang nag-drive ng motor. Yep, ako yung takas. At ang gusto pa ng misis ko, pag nakangkas ako sa kanya, putay nakayakap. Wala nang mas nakakaya pa sa lalaki nakayakap at nakangkas sa misis niya. Alam mo yung mukha, hindi mo matatago yung mukha eh. Kaya lagi ako nag-helmet eh. Para mapagtakpan yung kahiyan. Kasi alam ko, ma-judge ako ng tao. Makikita ako ng mga tambay-tambay. Tangin ang lalaki to. Misis pa yung pinagdadrive ng motor. Di siguro marunong magkabit ng gasol yan. Ma-judge ka pare. At itong edad na to, kung kayo may mga anak, kung kayo may mga anak na baby, toddlers, enjoy every moment. Huwag niyo sayangin kada araw, especially kung mga lalaki. Dalawa po yung anak ng lalaki, hindi ko na sila malambing. Mga teenagers na. Di ba? Alam mo na miss ko? Kiss sa lips. Pwedeng makiss sa lips yung mga anak ko. Alam mo yun? Dati cute pa yun, nung bata sila, di ba?
dali mo sa mall, bigyan mo ng toy, na gusto mo yung toy mo, anak. Yes, papa, kiss ka, papa. Ang ganda tignan, ang cute. Kaya pag ginawa ko yun ngayon, sa Uniqlo, di ba, na gusto mo yung pantalon mo, anak, yes, papa, kiss, papa. Puta yung judgment na makukuha ko sa makakita sa akin, di ba makikita yun? Naka! Tangin ang bansong na bakla to. Minong di edad pa yung biniktima. Nag-judge siya eh. Isa pa kanilis ko, pag baby yung mga anak mo, pag lalaki, di ba? Pwede mo pang ihilamos yung mukha mo sa titi nila. Nung walang judgment, di ba? Yung iniipot mo pa yung lambi. No judgment, man. Tangin na, di mo na pwedeng gawin yun ngayon. Tangin na, masakit na sa mukha yung bulbul eh. Alam mo? And even at this age, kahit 40 pa lang ako, minsan, marami nakaka-relate dito, I'm sure may mga kaedad ako dito, mahuhuli mo na yung sarili mo na nagkukusot ng puting brief sa banyo. Hindi nyo kailangan umamin, nakikita ko sa itsura niya na parang, yep, that's me. Mahuhuli mo na. Kasi hindi ko pwedeng ilagay lang sa hamper niya. Yung brief mo na may, alam niyo may igit? Igit? Familiar naman kasi sinasabi ka. Igit, alam mo yun, skid marks, alam mo yun, yellowish, brownish, very fine line dun sa brief, di ba? Kailangan kusudin mo muna yung bago mo lagay sa hamper. Kasi ma-judge ako ng pamilya ko eh. Yung misis ko, malalampasan ko pa, tingin ko eh. Alam mo, yung malay ko ba, akala ko utot lang eh. Pwede pa eh. Pero yung mga anak ko ang hindi ko matatakasan. Kasi alam ko, yung mga yan, ibabalik nila sa akin lahat ng masasakit na sinabi ko sa kanila nung bata sila, nung natai sila sa brief. Gaganti ang mga yan eh, di ba? Nice pa! Tumatandang paurong ah. Paang brief, pangsalo ng itlog, hindi pangsalo ng tae. Sasabihin ko na yan sa crush mo, alam mo yun?